Good morning po sa lahat mga katrops. Panibagong araw at panibagong vlog na naman tayo. Yan nga, palasong na tayo ng Lucky Farm dahil may mag-aararo po ngayong umaga. At nagdala na rin ako ng pangalmusal na itlog tuyo. Ayan, doon muna tayo sa tindahan para merong almusal dito sa bukid. Bumili na tayo. Pagkayaring mag-araro mga katrop, saka ganyan yung panahon, is pwede na rin tayong tumanim ng sili. Huwag lang talagang sasagad yung init ng araw, kasi baka mahabol pa ng init. So dapat kahapon kasi nung pagkakapatubig nere, kung naararo, okay sana, basa pa yung lupa. So syempre natik-tik na rin siya. Kaya kung magagahol talaga, papatubig ulit tayo para sigurado yung mga halaman natin mabuhay at magtuloy-tuloy. Pwede pa. Meron na yung nag-aarar. Boss, pwede pang tamnan na basa pa, no? Nag-ako yung lusong Inagahan mo nga patapos ka na para maaga mayari. Sila kabady nandun na rin sa dulo. Ito ayos to. Ano? Tapos guguhitan yan. Titingnan natin yung ano. Ayan, kagaya kasi nere malapad, gagawin ng 2 dayos yan. So yung lahat ng pwedeng gawin 2 dayos is gagawin 2 dayos. Yun namang hindi kaya, isa lang, yung alam nating masikip. Magluluto muna tayo ng pang-almusal mga katrops. Siguradong hindi pa nagsisipag-almusal itong mga to. Dahil siguradong maagang nagsilusong itong mga to. So ayan mga katraps, yung malapad na dayos, 2. Ayan, 2. So kailangan natin maubos yung punla. Kahit na pagkulang ng punla, mauubos na lang dito sa dayos. Malalapad naman yan, 2 dayos yung titirahin natin. So yung mga katrops, at magpapatuloy natin yung itatandaan natin dito sa yung pagtatamna ng sili. Ito may mga tandaan na ito hindi lang nandun. Ito dadalawa to. Dito magdadalawa rin tayo.
Dalawa rin halos to. Dito dalawa rin. Dito dalawa rin. So yan, halos taga-Tagalawa. Yun lang nandun yung halos isa. Kasi didikit na sa kalamansi. Ganda na yung binulas ng kalamansi, oh. Magmula nung mapatubigan. Yung mga naglalabas ng bulaklak. Ayan. Ang kalamansi kasi mga trops, pagka hindi magulang ang dahon yan, hindi maglalabas ng ano yan, ng bulaklak. Yan, pagka yung dahon magulang na, automatic yan maglalabas at maglalabas yan. Kasi parang Carlo nagluluto na nung, ay naghiwa na nung manok. Native ba yan, pre? Manok na native. Anong gagawin mo luto? Tinola. Ayan. So kanina tayo nagluto nung ano, almusal. Hintayin lang natin makapag dayos ng sitaw ito, ay ng ano to, ng sili. Tapos tanim na tayo. Pagka ganyan ang panahon, okay, pwedeng magtanim. Ako babalat ng papaya. Ayan. Ayan si parang Carlo, oh. Nagkatay na ng manok. So, magbabalat tayo ng papaya. Ilang papaya, pre? Isa lang. Oo, masyado madami pagka dalawa. Baka mawala yung manok sa papaya. Pagpapatuloy natin yung ano, yung pagpuputol ng mga buho na gagamitin natin sa kamatis. Ayan na siya. So, marami-rami na rin. Magpuputol pa tayo. Ayan si Tol Nariel is dumating na rin dahil tatanim nga tayo ng sili. Talagang kinurkul ni Benji hanggang sa gilid. Tama na yan, okay na yan. May libre saging pa si ano, Duterte, ah. Dating pinangarara yan, di ba? Oo. Yan. Ano, naloko na. Dumilihes? Oo, dumilihes. Kaya pinanggamit ko na. Pagka kung yan, pwede na yan. Hindi naman. Ayun, makakukuha na rin yun nandun kasi mapamadidiretso. Si Chong, oo. Bumili ng merienda si Bernard. Ayan. Je, merienda mo na. Merienda mo na. Ay. Tumingin pa talaga. Di ba pangit? Hindi ako na yan. Bulaklak ko, nakapal. So, ayan mga traps. Ha? Ito, isa lang to. Na? Malapad yun, dalawa. Ay, malapad, dalawa. Bali, ito na nga. Inararo na yung pagtatamna ng sili. Isang paraan lang din. Okay naman, may pagkukuhaan naman ng lupa na pantambon sa sili.
Dahil gabok naman yan, oh. Tapos dito Tagalawa yan. Ay, excuse me, may galing merienda. Mamaya lang, pwede nang bumira nito. Pwede nang tumanim na to, dong. Bira na, bira. Nagkakadkad na. Boss, kayo ba nagtatanong ng bibe? Andun yung bibi mo ngayon. Apat siya, apat. Oo, andun nga daw. Andun. Kunin mo na, mamaya biglang merong makakitang kuwan nando sa... Oo. Ando sa Saresa. Ngayon lang andun sa may inyo ron? Oo, mismo doon sa may tutukan ko. Sige. Maglilipat kami ng makin napansin ko nga ngayon. Oo. Yun yung hinahanap ko kahapon. Apat siya. Nagkahiwa-hiwala yung bibi, hinabol ng mga aso. Oo. Meron dito sa may baba dyan, meron doon sa gitna. Andun, apat sila. Oo. Sige ba, salamat. Baka pwedeng makahiram ng aldaba mo pampasa namin. Pagka babalik ko na lang mamaya. Tumingin ka na lang dyan, boss, kung ano yung pwedeng pamingga. Sige. Boss, papupuntahan ko yung mga baby ron. Andun daw pre yung ano. So ayan, mga katrap, sabay yung tubig para hindi indahin nung kamatis yung ano, ay hindi indahin yung sili, yung init. Ay, wala, mabasa yung dayos para mas mabilis tumanim yan mga katraps pagka ganyan basa. Matutubig talaga kasi pwede mong italdang lang yung ano, yung sili. Ang bilis lang naman patubigan to kasi napatubigan basa na rin yung lupa. Kailangan lang nakasara dun sa dulo para dito lahat yung pasok ng tubig. Sasara tayo rito. So ayan mga katrops, dito na yung tubig natin. Natin yung host para makapagdugtong. Yung patutubigan ko muna yung taas na yan, tapos babaling ko na rito. Tapos dito na tayo. So babaling ko lang, ayarin ko lang muna tong nandito sa taas na to para yung hose madala natin dito sa may tapat na yan. Kailangan kasi talaga mabasa para maganda maging tubo ng mga halaman.
Ganyan, oh. Wala na mapasukan ng tubig. Yan. So pag nangyari itong tatlong sunod-sunod na to, baling naman ang hose. Yan, tapos na rin yung nag-aarar, oh. At pauwi na rin. Ito lang talaga. Nangyari tayo rito eh. Ito lang yung hose natin. Dudugtungan lang natin dyan papunta rin. Ito, hindi pa nababasa yung taas. Kailangan mabasa muna yung mga taas-taas nito eh. Yung pagtataniman. Mas masarap taldangan ng ano ngayon yan, ng kamatis o sili. Kasi talsak ka lang ng talsak, dire-diretso. Kahit na di mo na ikalat yung punla, basta pagkakuha mo sa lagyan, talsak, dire-diretso yan. And dahil sad-sad na yung tubig pati rito sa kabila, puputulin na natin doon. Doon na igaganon ko na. Oo, para umiksi yung hose, lumakas yung tubig. Kasi sa haba ng tinutulakan eh, mahina na yung tubig. Ayan, oh. Saka para matiktik din itong lugar na to ng mataniman na. We gotta try. If you go and sometimes that's why. Dito na natin puputulin. Ito, dito na para sigurado tayo. Yo, tatanggalan naman natin ng tubig to para maidugtong naman natin. Ito na yung tubig natin, mga katrops. Diyan. Ano yung huling bagsak niya? So, yung isang dahil saka ito, tapos puro pupunta na ron. Ayan, tulungan muna natin silang tumanim. Natin ang harang dito para yung tubig dun lang pumunta sa may taas. Harang na. Bali magagano na lang yung tubig niyan. Ang taas kailangan matubigan. Tapos yung sa may dulo mga katrops, yung kalamansi doon is bukas uli patutubigan natin. So ito kahapon napatubigan, tumanim naman tayo ngayon kaya kailangan natin patubigan uli para basa.
yung pagtatamnan, saka hindi mahabol ng init yung ating mga punla. Pabor din sa ano to, pabor din sa kalamansi ito mga katrops pagka ganyang bata pa. Dito kasi hindi kagaya dun sa dulo, pagitan isang kalamansi may tanim sa gilid. So dito talagang ano siya, panay siya sa pagitan. Bali dalawang dayos yung ginawa natin kasi malapad naman yung dayos. Sili naman yung nakatanim, hindi naman kagaya ng ibang halaman yung natataas para tambunan yung ating mga kalamansi. Hindi. Yun, mababa lang din yun. Saka yung kamatis, hindi niya kayang tambunan yung mga kalamansi, hindi niya kayang silungin. Kulang pa sa dulo. Ito, nataniman na natin. Doon pa sa dulo niya. Tingnan muna natin yung tubig natin kung saan na tumakbo. Dang! Dito ka na dumugtong, oh. Dito ka na dumugtong ng tanim. Dito. Baka kasi hindi abutan ng tubig ngayon yan. Ha? Sige. Kailangan kasi abutan lahat ng tubig para makatanim ng maayos, matamnan lahat. So yan mga katraps, bali mga kalahati pa lang kami. Naglipat tayo ng tubig kasi okay na tong mga nandito, yung mga tanim dito. Dito na lang tayo tatanim. Naman yung tatamnan natin. Itong may mga ito, yung mga diretso na yun. Let's go. Ayun na yung punda. Bali napangalahati naman na namin. Yan, so dito na yun, nandun wala pa. Nagpatay na ng makina si paring Carlo kasi nga bukas pag gumandar dire-diretso ulit yung tanim. So yun yung nangyari natin ngayon maghapon. Nakakasama natin sila paring Carlo at si Dodong yung naitanim namin. Yan, ito na naman yung maghapon na nakaraos sa Lucky Farm. Hapong ratsyada. Bukas uli Trops. Bukas ulit tayo tatanim. Sasabayan natin yung tubig para siguradong buhay kagad yung mga halaman. So yun, nandun sa may bunga doon, pwede na rin siyang patabaan. Yung unang tanim na kamatis, bukas patutubigan naman natin yun. Kaya rin natin dito magpatubig. Let's go. Yun na, nauna na si Tol Nariel, saka sila Kabady, kasunod na rin tayo. So yun mga katrops, yun yung eto, nakita nga rito yung nanay ni Bernard. Kinausap tayo. So medyo siyempre na rin ako gawa nung ginagawa pala ni Bernard sa kanya. So yung nanay niya umalis na rin doon sa kanila, umalis na rin doon sa bahay nila. Dahil ito pa lang si Bernard, pagka gusto yung isang bagay hindi niya nakuha, pati yung magulang niya sinasaktan.
So hindi ko naman dapat i-share sa inyo to, kaya lang na ano lang ako na parang nagkakaroon ako ng idea na ganun pala yung ano, yung ugali niya. So andyan yung nanay ni Bernard, so hindi ko pa alam kung ihahatid natin kasi nagpahatid lang daw siya sa motor. Ngayon kung wala na yung motor doon, ihahatid ko, pero ikukwento ko na lang kay Kabady kung ano man yung napag-usapan namin. So mahirap na masakit din para sa amin yung ginagawa ni Chong, so hindi tama. O kailangan medyo pipitik-pitikin namin si Chong. Hindi pwede yung gano'n. Kukwento ko na lang kay Kabady. So ayan, binalikan pala siya ng motor ng pamangkin niya. Ayun yung nanay ni Chong. So ayun, umiiyak Rogo. Kailangan pala lahat ng tulong na ibibigay kay Chong, halimbawa sa pera man, so kailangan dadaan dun sa magulang niya kasi di baling yung magulang na niya magbigay kay Bernard. Kagaya kanina merong nagbigay sa kanya ng 5,000, di lang natin alam kung bibigyan niya yung magulang niya. Ay, tornilyo. Ganito. So ayan mga katraps, at nakapaligo na nga rin tayo. Hindi ko lang kalimutan pa yung sinasabi nung nanay ni Bernard sa atin na pagka si Chong ay nagkakaroon ng pera ni halimbawa nagkaroon si Chong ng 5,000, bibigyan siya ng 2,000. Pagka naubusan ng pera si Chong, binabawi niya. So yun yung isa sa naikwento sa atin ng kanyang nanay. Saka pagka meron si Chong na gustong halimbawa kagaya nung bumilis ng bubong, napilitan yung nanay niya na kumuha sa 5-6 dahil nga naranasan ng nanay niya na nasaktan kay Chong. Kaya so hindi rin natin maano kasi kung sino ba talaga yung tama. Pero sabi nga yung nanay sasabi ng totoo yan dahil siyempre nasasaktan, kaya nagkwento sa atin, naglabas ng sama ng loob. So muli mga katrops, hanggang dito na lamang yung ating simpleng video, at lubos po ako nagpapasalamat sa inyong lahat sa suporta at sa pagtitiwala nyo mga katrops. Muli po, kita-kita po tayo ulit bukas, at mag-iingat po ang lahat palagi. Bye bye po.